ang nakaraan. Nagtapos tayo sa kwento ni Cherilyn Tawagon na umaming lahat silang nadakip na tinaguriang Morong 43 ay kasapi sa kilusang komunista at bahagi sila ng National Health Bureau, ng National Military Staff at Regional and Provincial Medical Staff ng CPP-NPA. Silang lahat ayon sa kanilang mga pahayag ay mga full-time NPA cadres na nasa listahan ng periodic status report ng mga mapanganib na grupo at may dating record ng iba't ibang klasong krimen. Iyan ang mga kwento ng mga nagbalik loob sa pamahalaan na sina Valentino Paulino, Jeneline Pizarro, Ellen Carandang, Cherilyn Tawagon at John Mark Barrientos. Ngayon ay minabuti nilang manirahan sa kampo ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal na pinamumunuan ni Major General Eduardo Del Rosario. At ngayon sa ating pagpapatuloy ng ikatlong yugto ng pagsisiwalat ng katotohanan ng mga nagbalik loob sa pamahalaan na ating tinaguriang Morong Returnees. Tunghayan naman natin ang kwento ni Jeneline Pizarro na sa loob ng 2 taong nilang paninirahan sa kampo ng militar, siya ay umibig at nakapag-asawa ng isang sundalo. Si Jeneline Pizarro ang pinakabata sa kanilang 5 nagpakatotoo na nagbalik loob sa pamahalaan. At sa kanyang kwento, pumasok siya sa kilusan ng komunistang grupo taong 2009 sa lalawigan ng Quezon. Jeneline Pizarro po. O si Jeneline Pizarro, ilang taong ka na? 20 po. 20. Kumusta ka naman ang buhay dito sa loob? Okay lang ho. Okay lang. Okay lang naman po dito. Masaya naman. Hindi ka ba napipigilan ng mga gusto mong gawin? Hindi naman ho. Okay lang naman. Tsaka malaya naman po kami. Okay lang naman po na lumabas kami, ganyan. Ayos lang po kami dito. So hindi ka nanghihinayang, hindi ka nagsisisi na ikaw ay nagpakilalang ikaw ay miyembro ng CPP-NPA? Hindi ho. Kasi yun naman po talaga totoo eh. So balikan natin uli yung pinanggali bago kayo nahuli. Nung bago kayo nahuli, saan kayo nanggaling? Sa Katanawan po. Katanawan, Quezon. Apo. So sa Katanawan, Quezon, kabilang ka sa mga kilusan na anong ginagawa? Mga nag-organisa po kami ng masa. Tapos, kasama din ho ako sa mga armadong bali full-time po ako ng namin. Full-time Amazona ka? Opo. Umahawa ka ng baril? Opo. Nakikipagbarilan ka rin? Opo. Ngayon, nung ikaw napunta dito sa training na sinabi sa Morong, ano yung ginagawa niyo nung oras na yon? Nung oras na, bali po kakagising lang ho namin nun eh. Tapos, yun, pagbaba ko po dun sa, papunta po kami sa kusina. Nakita ko po yung mga sundalo. So, anong ginawa niyo doon sa Morong, sa rest house? Nag-aaral ho kami ng medical. Tapos? So, anong inaasahan niyo doon sa pinag-aaralan niyo yun? Bali pag nakagraduate po kami dun, pag natapos po namin, yung mga natutunan po namin, siya naman po ituturo namin dun sa iba pa naming mga kasamahan na naiwan sa bundok. So, yung araw na yon, sabi mo, 1 linggo kayo nandoon, pero pang ilang araw na yon? Bali, 6 days. 6 days Opo, patapos na rin po. Kinabukasan po sana yung graduation namin. Kinabukasan graduation nila. So, ano mangyayari sa graduation, halimbawa? Ang sabi po sa amin, nagpa-practical na po kami. Ganun. Mag-opera kami nung babariling kambing daw. Oo. Hindi naman natuloy. Kaya daw. Noong unang makapanayaman ng iyong lingkod si Jeneline Pizarro, kanyang sinabing sumama siya sa kilusan para makaranas lamang ng adventure. Wala lang po. Gusto lang pong maranasan yung sinasabi nilang Hilig po kasi sa adventure. So adventure lang ang naisip mo para pumasok ka maging NPA? Opo. Ayon pa kay Jeneline, siya ay hindi nagsisisi sa pagbabalik loob sa gobyerno matapos na sila'y mahuli ng mga otoridad kabilang sa Morong 43. Kasi po, gusto ko na rin pong magbagong buhay kasi ang hirap po talaga dun sa bundok. Tsaka alam ko namang mali po yung ginawa ko eh. Yan ang naging pahayag ni Jeneline Pizarro, 20 taong gulang. Isa lamang siya sa 5 Morong Returnees at siya ang pinakabata sa 5 magkakasamang tumiwalag sa Morong 43. Tuluyang iniwan ng kilusang komunista na hindi kumikilala sa Diyos.
Mas minabuti niyang mamalagi sa kampo ng militar sa 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pangangasiwa ni Major General Eduardo Del Rosario, ang Commanding General ng kampong tinaguriang Home of the Jungle Fighter.